Hi guys, welcome back to our auto share. Our verse for today is Proverbs chapter 12 verse 18. Ang sabi doon, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ulitin natin. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Grabe wisdom ng Word of God. Lalo na kapag meron tayong kaaway. Pero kapag meron kang misunderstanding, kapag meron kayong pinag-uusapan, I realized, sa ko ba narinig to? Sa kapatid ko yata ito narinig, na hindi lahat ng argument, di ba? I mean, hindi lahat ng disagreement kailangan maging argument. Nagigets nyo ba? Hindi porke nag-disagree tayo, dalawa tayo, tatlo tayo, may disagreement. Hindi porke merong disagreement, mag-aaway na. Which is the meaning of argument, pag-aaway-away. Diba? Hindi porke tayo ay hindi nagkasundo-sundo, mag-aaway na tayo or what, diba? So, at the same time, ang sabi dito sa Word of God, kapag daw yan may argument, tapos ginagamitan natin ng matalas na pananalita, 'di ba? Sumusugat daw 'yan sa damdamin, sakit, 'di ba? Sumusugat 'yan sa kaluluwa, sa damdamin. Mahirap po 'yan makalimutan yung mga salitaan. Ako po mga kapatid, alam mo 'yon, yung yes, totoo 'yan, ang dami mong ginawang maganda, tapos marami nagsasabi, ang dami kong ginawang maganda, tapos ang natatandaan nyo lang yung masama akong sinabi. Reasonable 'yun eh. 'Di ba na bakit nga naman natin tatandaan yung masamang sinabi? Ang dami niyang nagawang mabuti. But here is the other side of the coin. Bakit mo naman sasabihin yon kung hindi naman kailangang banggitin? Naunawaan niyo po ba mga kapatid? There is always a better way to say things. Ang sabi ng Word of God, yung maganda daw pananalita, 'di ba? Pagaling na sakit ng loob, 'di ba? Strength to the bones, sweet to the soul, ang sabi. So as Christians, 'di ba? We strive to be light. So kung Kristiyano ka, dapat sinisikap natin na magiliwanag. 'Di ba? Sikapin mo magiliwanag. Pati salita mo dapat, sabi sa Bible, 'di ba? Seasoned with salt, malasa, masarap pakinggan. May liwanag, nakakapagpaliwanag ka na maayos. At the same time, nakakapagpaliwanag ka ng sitwasyon. Nagiging liwanag sa iba yung salita mo. Kasi bakit? Una-una, hindi harsh. Pangalawa, hindi pabalang. Pangatlo, walang wrong motive. So tayo po mga kapatid, even ako po, hindi ako excuse dito. Lahat tayo, we need to be like Jesus. We need to speak more loving. Diba? So this video will not be so long, Simple lang ang message, ulitin ko ang verse. Ang matalas na pananalita, ganito ka ba magsalita? Ganito ba ako magsalita? Are there other ways? Ganito ka ba magbiro? Masakit, pabalang, sarcastic. Ako po mga kapatid. Well, di ko naman sinasabing masama ang sarcasm, pero does it bless your brother and sister, your neighbor, your mother kung magiging sarcastic ang sagot mo? Sumagot ka na lang na maayos. Hindi po ba? Kasi at the end of the day, we are representing Christ. Amen? So sabi, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Mind you, kapag nasugatan ng damdamin, ano ba nangyayari sa sugat? Di pwedeng hawakan kasi masakit. Pag nasugatan mo damdamin ng kapatid mo, you really have no choice kundi hihintayin mo siya maghilom. Hindi kanya masyado papansinin. Oo, Kristiyano. Oo, nagpe-pray. Oo, nagche-church. Wala kang magagawa kasi nasakta mo yung damdamin niya. In short, kasalanan mo na nagsalita ka ng di maganda. Kasalanan natin na we are quick to speak. We are quick to be angry. We are slow to listen to the Holy Spirit. I realize along the years na ibig sabihin ng quick to listen is quick
to the leading of the Holy Spirit. Quick to listen to the words of the Holy Spirit, to the leading of the Holy Spirit. Ano ba sinasabi ng Diyos sa'yo? Ano ba dapat mong gawin? Ano dapat mong sabihin? You need to be quick on these things. At the same time, kapag malalaman natin na Holy Spirit anong gumagabay sa'yo, kapag unang-una, your words are life. Your words give healing. Your words are light. Your words are not heavy. Your words covers multitude of sins. Your words edify. Yung nakaka-bless. Grabe, nakaka-bless agad. Di ba? So, for today, meditate. And if you are struggling and you admit that you have this kind of struggle today, let's pray together. Even I need to be changed totally like Jesus. I'm not perfect as well. Pare-parehas lang po tayo. And ito po ay nabasa ko na din ako na Lord, tulungan mo ako magsalita pa na mas understanding, mas genuine, mas sincere, and like you. Liwanag, Lord. So, sige po tayo mag-pray. Lord Jesus, we come to your throne. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord God, ng mga ulap, ng pag-awit ng mga ibon. At ang lahat ng ito, Lord God, ay napakagaganda nila. So, Lord God, tulungan niyo po kami na maging magaganda rin ang aming salita, ang aming pagtrato sa aming kapwa. Ang bawat bibig kasi ng aming labi, O Diyos, ay magiging reflection ng kung paano kami nakikipag-usap sa iyo in Jesus' name. Maraming tao, even Christians, they say bad words, nagmumura. Sinasabi na ang pagmumura, minsan pag mahal mo, namumura mo. Hindi po totoo yun, Lord. So Lord, nagsusorry kami sa iyo. We're so sorry, Lord God. Fix us, Lord. Help us, Lord God, to treat people just as how you treated us. You gave your life for us. You died for us, Lord. Help us, Lord God. Change us, Lord. We repent, Lord God, for any discrimination, pangmamata, Lord God, pagmumura, pansakit sa loob, yung talagang sagad na sinadyang manakit. Forgive. We forgive din, Lord, yung mga tao nagsalita sa amin nun. We release forgiveness. In Jesus' name, we thank you. We bless you, Lord. Mag-ari ka sa aming puso bilang aming Diyos sa tagapagligtas. Have your way in our lives. Be blessed, be glorified, Lord God, in a transformed and changed heart, Lord God. We thank you, we surrender our hearts, we give our minds and soul and body, Lord God, to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang matalas sa pananalita, sumusugat ng damdamin. Don't do this again. Ngunit sa magandang pananalita, ang sakit ng loob ay gumagaling. Can I get an amen? Bye-bye.